mga sponsor sa gabing ito ng ating nobinaryo, mga minamahal na kapatid. Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Mga kapatid, ngayong gabi ng ating pagdonobena, napakaganda na ating pagnilayan ang pagbasa sa ating misa, sa banal na misang ito, lalo tigit ang ating ebanghelyo, kaugnay ang ating tema sa ating piyesta, no, sa kapistahan na ito. Narinig natin sa ebanghelyo ang pagpapagaling ng Panginoon sa isang ketongin. Matatandaan natin na ito na ang simula, no, pagkalipas ng pagbibinyag ng Panginoon, ito na ang sinasabing simula ng kanyang public ministry. At ang kanyang ministeryo, ang kanyang tungkulin, ang kanyang misyon ay ipahayag ang mabuting balita, at ito'y kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng salita, pero lalo't higit sa pamamagitan ng kanyang mga kababalaghang ginawa. At isa dito ay ang pagpapagaling sa mga may sakit. Kaya nga noong mga nakaraang araw, narinig natin ang maraming mga yugto sa buhay ng Panginoon na siya ay nagpagaling ng mga may sakit at siya ay hinanap ng maraming tao. At dito nga sa ating ebanghelyo ay may lumapit sa ating Panginoon na isang ketongin. Napakaganda sapagkat itong yugto na ito ay isang tagpo ng Panginoon at ng isang tao na tinitingnan ng lipunan na iba sa lahat. Ibig sabihin, kinamumuhian ng lipunan. Sapagkat nung araw, kung ikaw ay may ketong, lalo tigit sa panahon ni Jesus, sa mga Hudyo, ang isang may ketong ay kinukonsidera na isang makasalanan, isang sinumpa, isang taong kinamuhian, at kailangan siyang layuan sapagkat siya'y nakakahawa, no? Nakakahawa siya physically at sa tingin ng maraming ay spiritually din, no? Ang kanilang kalooban ay nauubos at nabubulok din gaya ng kanilang katawan. At kaya naman ang mga tao ay nilalayuan sila. Pero napakaganda sa ebanghelyo na ating narinig ngayon na ang ketonging ito ay talagang nangahas na lumapit sa isang Hudyo, lumapit kay Jesus. At ang kanyang paglapit kay Jesus ay sa pamamagitan ng paghiling. No? Pero ang kanyang paghiling kay Jesus ay hindi sa pilitan. Totoo, gusto niyang gumaling. Pero hindi niya sa pilitang sinabi kay Jesus na pagagalingin niyo naman po ako sa aking ketong. Ngayon na. No? Hindi niya ganito sinabi ang kanyang nais sa Panginoon. Bagkus sa pamamagitan ng pagsasabing, kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Kung ibig po ninyo. Ibig sabihin, isinalang-alang niya ang kanyang kalagayan sa kagustuhan ni Jesus. Ito ang pagpapakita ng isang taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Sapagkat tinaya niya ang kanyang kahilingan para sa kagustuhan ni Jesus. Ang isang taong nananampalataya ay tumataya. Tinataya niya ang kanyang kalooban sa kanyang sinasampalatayanan.
At dito sa yugto na ito, itinaya ng ketongin ang pasya o itinaya niya ang kanyang hiling na siya'y gumaling sa pasya ni Jesus. Pwedeng sabihin ni Jesus na hindi ko ibig ikay gumaling at kanya itong tatanggapin. At kung sinabi niya katulad nga ngayon, narinig natin tinanggap ni Jesus. At napakaganda ng tugon ni Jesus. Ang sabi niya, ibig ko, gumaling ka. Pero bago niya yon ginawa, bago sinabi ni Jesus na ibig ko na ikay gumaling, ang isa sa napakagandang ginawa ni Jesus ay nilapitan siya, hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, ikay gumaling. Ang paglapit ni Jesus sa taong nilalayuan at ang kanyang paghipo sa taong nilalayuan nang dahil sa kanyang ketong, nang dahil sa kanyang kalagayan, no? Ito ay napakagandang imagine natin at isalarawan sa ating kalooban ang galaw ni Jesus sa mga taong mayroong pananalig sa Kanya. Siya ay lalapit, siya ay hihipo upang nang sa gayon matugunan ang pangangailangan. Ganyan mga kapatid, si Jesus. Ganyan ang Senyor Santo Niño. Ito ang ipinakikita sa atin ng katauhan ni Jesus na anyong bata na siya ay madaling lapitan at siya mismo ay lumapit sa atin. Tandaan natin, si Jesus ay totoong tao at totoong Diyos. Siya'y nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao. Bakit? Upang tayo'y malapitan, upang tayo ay mahipo, upang tayo ay gumaling sa lahat ng ating kasalanan, gumaling sa ating karamdaman na ang karamdaman na ito ay sinasabi ngang kasalanan. Marami tayong karamdaman sa buhay. Marami tayong ketong kung tutuusin. Ketong ng pagiging makasarili, ketong ng paninirang kapwa, ketong ng pakikipagchismis, no? Ketong ng pag-iisip ng hindi maganda sa kapwa, ketong ng lahat ng uri ng kasalanan na mayroon tayo. At kadalasan, meron tayo mga paboritong kasalanan na paulit-ulit nating ginagawa. Ang Panginoong Hesus ay naparito upang nang sa gayon tayo ay lapitan, upang tayo ay mapagaling. Hipuin ang ating kalooban na bulok, ang kalooban nating nabubulok ng dahil sa kasalanan. Pero mangyayari ang lahat ng ito kung tayo mismo ang lalapit sa Kanya. Katulad ng ketongin na ito, magpapakumbaba at sasampalataya sa kapangyarihan ni Jesus. Mananampalataya sa pasya ni Jesus sa atin. Ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang ay maiibsan, ay mapapatawad kung tayo ay lalapit sa Kanya at hihingi ng patawad. Ito mga kapatid, ang realidad ng buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya bilang mga Kristiyano, lalo tigit bilang mga Katoliko, gamitin natin ang mga pamamaraan upang tayo mas maging malapit kay Jesus at mapagaling ang ating mga nabubulok na kalooban ng dahil sa kasalanan.
Panatilihin natin ang ating ugnayan sa Panginoon sa pamamagitan ng ating malalim na pananampalataya at panalangin, ugnayan sa Diyos. Suriin natin ang ating sarili ngayon. Kamusta ang buhay panalangin natin? Kamusta ang ating paglapit sa Kanya araw-araw sa tuwing tayo ay may problema o wala? Saan umiikot ang ating araw, ang buong araw natin? Kanina pagising natin sa umaga, ano ang ating unang ginawa? Tayo ba ay nagdasal agad? Tayo ba ay nakipag-ugnayan agad sa Panginoon? O baka naman nakipag-ugnayan tayo agad sa social media, sa cellphone? No? Kaya naman, ang buhay natin, kung titingnan natin, kung ito'y laging nakaugnay sa Diyos, buhay na panatag kasama ang Diyos. Buhay na buhay. At mga kapatid, napakaganda sapagkat ang Diyos ay patuloy na inilalapit ang Kanyang sarili sa atin, hindi lang sa pamamagitan ng ating mga panalangin, bagkus pati sa sakramento. Sa mga sakramento na Ikanyang itinatag, sa sakramento ng pagbabalik loob sa kumpisal, doon mas binibigyang diin ang pagpapagaling ni Jesus. Pagpapagaling sa ating mga karupukan, sa ating mga kasalanan. Sa tuwing tayo ay nagpapakumbaba sa Kanya, naninikluhod at magsasabing, patawarin niyo po ako sapagkat ako'y nagkasala. Ang pagpapatawad, ang pagpapagaling ng Panginoon ay hinihiling. Hindi ito ibibigay sa atin kung ayaw natin. At ganito kabait ang ating Panginoon. Ganito kabuti ang Diyos. Minarapat niyang lumapit sa atin, hipuin ang ating puso't isip upang tayo'y magpanibago ng buhay. At yun nga ang sinasabi sa ating tema ngayon, sulong padayon, ay magpatuloy sapagkat tayo'y kinahabagan ng Panginoon, tayo ay pinatawad ng Diyos, tayo'y siya'y malapit sa atin. Kaya naman, sa lahat ng ating mga pagkukulang, tuloy tayo sa paglapit sa Kanya. At sasabihin natin, hindi natin kaya na mabuhay ng maayos, na buhay ng kalugod-lugod, nang wala ang Diyos. Tayo ang sinasabihan na tuloy lang at magpalalim ng pananampalataya at tayo ay maglingkod sa Diyos. Ang ginawa ng ketongin sa ating ebanghelyo ngayon, matapos siyang mapagaling, hinabilinan siya ng Panginoon, huwag mong sasabihin ito kanino man, bagkus sa saserdote lamang upang ikaw ay mapatunayang gumaling na. Pero hindi napigilan itong ketongin na gumaling ang kaniyang kagalakan. Kaya ipinagsabi niya ito sa maraming tao. Kaya ang Panginoon hindi na nga nakapasok. No? Siya ninatili na lang sa labas. No? At doon siya nilapitan ng maraming tao. Ganito ang tugon ng isang taong nahipo ng Diyos. Ganito ang tugon ng isang taong nalapitan ng Diyos at pinagaling sa kaniyang pagkukulang, sa kaniyang kasalanan at nagpapanibago ng buhay. Hindi mapigilan na ipahayag ang mabuting balita. Hindi mapigilan na ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sa lahat ng kaniyang makakasalimuha. Ang taong nananampalataya at patuloy na tinatanggap ang biyaya ng Diyos ay patuloy din na nagpapahayag ng mabuting balita at naglilingkod sa Diyos. Tayo mga kapatid, mga deboto ni Santo Niño ng ating Panginoong Hesus, sa anyo ng bata,
Sana ngayon pa lang na ilang araw o ilang gabi na tayo nagdonobena ay nag-aalab na ang ating kalooban dahil simula't simula pa napatunayan ninyo sa inyong buhay ang kadakilaan ng Diyos. At inyo itong tinatamasa araw-araw. Kaya patuloy ang ating pagtugon, patuloy ang ating pagpapahayag ng mabuting balita at kadakilaan ng Diyos na Kanya namang ibinigay sa atin. Kung pinapalalim lamang natin ng mabuti at binibigyang linaw sa ating buhay ang mga biyayang binibigay sa atin ng Diyos, kahit nasasabihin natin hindi tayo karapat-dapat, wala tayo talagang magagawa kundi ipahayag talaga ang Kanyang kadakilaan sa lahat ng ating mga gawain sa buhay. Saan man tayo naroroon, sa trabaho mo man o sa bahay ninyo, kung saan man kayo naroroon, kung ano man ang estado ng inyong buhay, pinapahayag mo ang kadakilaan ng Diyos. Amen. Ganun tayo mga kapatid. Kaya nawa, itong ating pagnonobena ay magpalalim sa ating paglapit sa Panginoon. Sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, pasalamatan natin ang Panginoon sapagkat sa misang ito, mas binibigyang diin ng Diyos ang Kanyang paglapit sa atin. Sa tuwing tayo nagmimisa, sa tuwing tayo nagsisimba, dumadalo ng banal na misa, ating natatamasa ang napakalapit, ang pagpapalapit ng Diyos sa atin at paghipon niya ng ating kalooban upang tayo mas magkaroon ng buhay. Sa Kanyang salita, ibinibigay niya na Kanyang binibigay, nawa tayong lahat mabuhayan ng loob, ma-inspire sa salita ng Diyos at sa pagtanggap natin ng Kanyang katawan at dugo, mas lalo tayong magsabuhay ng Kanyang salita. Ang banal na misa, tatandaan natin, ay ang pagsasangayon ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ito ang pagpapakita niya at pagpapamalas niya ng Kanyang kaligtasan para sa ating lahat. Kaya naman buong saya natin o buong kagalakan tayong lumapit sa Kanya ng mayroong malalim na pananampalataya, pag-ibig at debosyon sa banal na misa, sapagkat dito nasasaksihan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagliligtas sa atin. Ibigay natin ang lahat sa Panginoon. Tayo tumugon sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya, sapagkat ang Diyos ni kailanman di nagkulang sa atin. Kaya mga kapatid, nawa gabayan tayo ng ating Panginoon at patuloy tayong magpamatnubay sa Kanya. Patuloy nating tamasain ang Kanyang biyaya upang nang sa gayon patuloy tayong magkaroon ng pagpapanibago ng buhay at magkaroon tayo ng lakas araw-araw, lakas ng loob upang ipahayag ang Kanyang kadakilaan. Amen.